kung kailan nanahimik si Renato Babalo Reyes, mga kababayan. Tsaka naman tinamaan ng bato sa muka. Sakla. Nagre-retiro na sana ng tao eh. Lumabas pa. Ayun, nasapul sa muka, mga kababayan. Sa katagal-tagal niya dyan sa kalsada, mga kababayan, for the first time in history, nabato sa mukha si Renato Babalo, mga kababayan. Kaya awang-awa si, Atty. Topacio, mga kababayan. Ang sabi niya, mahaba na nga ang baba, sinasaktan niyo pa. Mukhang sa baba nga daw natamaan, mga kababayan eh. Pero dahil pa-letter C, mga kababayan, mukhang siesta daw ang itsura. Ayun, nag-ricochet sa mata. Pero marami ang hindi bumili, mga kababayan eh. Dito sa injury ni Renato Babalo, mga kababayan. Ang sabi ng mga netizens, nababasa natin sa mga komento, mukhang nagpapaawa lang daw, mga kababayan. Baka mga kasamahan lang din niya ang may kagagawan niyan. Para hindi ma-implicate si Nato, mga kababayan, na di umano kasabwat doon sa mga nanggugulo. Kaya ikaw na ngayon ang biktima, Renato. Yan ang mga espekulasyon ng mga netizens, mga kababayan. Gayon pa man, para kay Atty. Topacio, hindi dapat sinasaktan si Nato. Mahaba na nga ang baba nito, sinasaktan niyo pa. Bansag na nga sa kanya, Babalo, panoorin niyo po. Namaan daw ba to si Nato sa muka? Pambihira, May media rin, Ayan, may kotse pala, mga kababayan. Maki, baka, sakay ako ng kotse, hindi sa baka. Ito, rallyista, mga kababayan, na yan? Mayaman. Pag-float ang snacks yan, mga kababayan eh. At sa S&I nagsha-shopping. Samantalang ang kanyang mga kasamahan, mga kababayan, ay water lang. Makain ng fishball. Kanyang mga kasamahan, nakasakay lang sa baka. Siya, nakasakay sa kotse, mga kababayan. Yun nga ang sinasabi ko. Alam mo, nagalit nga ako dun sa mga, alam niyo, napamura nga ako dun sa mga nagbabato. Kasi mga pulis naman ang, mga pulis, mga kababayan, ang binabato. Tapos, mayroon pang, doon sa mga pulis na kawawa na, binabato na. Ayun, andun. Umikot, mga kababayan, binato sa likod. Ibigan natin yan sa media, mga pulis. Yan si Nato, alam niyo, kahit hindi tugmang aming pananaw at mahaba ang baba niyan, hindi naman dapat sinasaktan. Disability na pala yung mahabang baba. Sa tingin natin, mga kababayan, advantage pa nga yan, mahaba yung baba na yan. Papasok din niya si Nato sa Sogo. Hotel sa Sogo, mga kababayan, hired agad yan. Sabi ng manager, you're hired. Mahabang baba eh. Ikaw na ang tagayupin na kumot. Ang ganyan, mga kababayan. Ang bilis yan, makayupin ng kumot, mga kababayan. Ganyan na. Pwede rin sa Dunkin Donuts, sa gabutas ng donut, mga kababayan. Okay naman, mahaba na nga ang baba eh. Palagay ko yun, tumama sa baba niya. Umakyat sa mata niya. Hindi parang siesta kasi ang korte ng mukha niya. Parang siesta. Letter C, no, half moon. Parang yung moon, mga kababay, quarter moon. Ay, laka, binagtawanan. Laka, magagalit sa'yo sa kanya. Yung mga player ng magagalit sa'yo, si Rina. Para player ng highlight. Sesta. Yung mga ulalong kasi, na nanggulo eh. Yan kaduda-duda, mga kababayan. Alam nyo, ang pinapalabas ngayon nila, mga kababayan, ang nasa bilyonaryo news, mga kababayan, pinagbibintangan nila na sa likod daw ng mga nanggugulo. Sina Topacio daw. Atty. Topacio, sina Vic Rodriguez. At may isa pa. Ay, Diyos ko. Hindi niyo ba nakikita na mga kabataan yun, mga kababayan, na parang Pero yung ilan, mas maniniwala kami, mga kababayan, na grupo yun na mga makakaliwa. Yan naman talaga gusto nila eh. Nambibintang na naman sila, mga kababayan, sa grupo ng mga Duterte. Ay, nakong mga So pa kaming idamay. Sino ba kaya yung mga yun? Siguro, tingin ko yun yung either mga makakaliwa. Yeah. Yung una, mga kababayan, na nanunog ng yung container van. Mga makakaliwa yun. Di ba kayo mga kabataan na adik-adik, mga kababayan? Or, definitely, mga kaalyado ng pamahalaan, gusto nilang magka-create ng sitwasyon. Planted. And then, kinalaunan, mga kababayan, ibibintang sa mga Duterte. Na
magkaka-martial law Opo. para mag-crackdown sa mga legitimate na mga kritiko ng pamahalaan. Nagawain naman itong pamahalaang ito katulad ng ginagawa ni Rizon Tiveros. Abolish libel pa siya pa demanda ng libel. Kita mo kayo nalalibel. pokrituhan niya, no? Ay, naku talaga. Grabe. Dapat nandoon ka pala next time. Pero totoo yung mga kababayan ha, balita. Hindi ibig sabihin na totoo yung binalita nila. Pero mayroon talagang balita mga kababayan na ang pinagbintangan. Sina Attorney Vic Rodriguez at Attorney Topacio daw ang nasa likod. Ha? Alam na this mga kababayan na ipi-frame up na naman ang mga pro-Duterte. Pwedeng magkaso mga kababayan sina Attorney Topacio at si Attorney Vic. Laban dito sa gustong mag-frame up sa kanila mga kababayan. Iimbestigahan do sila. Sumama ka para kaisa mo ang mamamayang Pilipino. Ay, kaisa ko rin sa kanilang puot at galit. Andun ako, At sir. Kaya alam, behind the scene. Pagkamuhi sa ating pamahalaan. Mukhang hindi naman kayo galit eh. Galit Kasi kami. nagpapatawa kayo doon. Alin? Siyempre, para hindi... Nililibang mo yung mga followers mo Siyempre, eh. para hindi naman, kung puro galit, kung may atakihin sa puso ron. Oo nga, tama. Wala naman. Nawala yung galit na yun, makita ka eh. Kasi ganito yan. Una nga, nandun ako sa EDSA. Umaga pa lang. Hindi umiinit na. Doon ay may nakalagay na sign, bumusina para sa katarungan. Busina. Tsaka white ribbon. Meron ako noon. White ribbon. Ang daming dumaan na may white ribbon, ha? Opo. At saka ang daming nakaisa. Nandun ako sa tabing kalye. Opo. Yung mga pagsabi, pag gano'n namin ng busina, ang daming bumubusina. Naglalabas pa sila ng mga kamao nila sa sasakyan. Bago binabati kami. Oo, gano'n. Bago ang dami naka-white ribbon. Bago merong isa pa, ikot-ikot talaga yung, yung isang sasakyan. Opo. Bago, batang babae, siguro 12, 13 years old. Opo. Oo. Nakalagay, may sign siyang dala. Stop corruption. Nakakatuwa eh. O then, after lunch naman, lumipat ako sa Liwasan. Oo. At doon, noong dumating yung AGLO, yung labor organization, yan, na AGLO, nag-decide kami na pumunta ng Malacanang, marcha na. So, nagmamarcha kami. Tapos sa News 5 mga kababayan, sila ang pinagbintangan na ng gulo daw. Ayun, nasigawan ng sinungaling mga kababayan ang reporter. And then ngayon, magpa-file daw ng complaint. Iimbestigahan daw ng sa HR mga kababayan na human rights na ito. Oh, ay just go Lord. Ang mga dilaw talaga, no? Yakin. So, nung pagdating namin doon sa kanto ng Moraita, may phalanx na roon. Pero hindi nakaharap sa amin, nakaharap sa recto. Sabi ko, ano nangyayari? Yung pala, previously, mga 2:00, habang nagmamarcha kami, may kaguluhan. Kaya pala may usok-usok. Yes. Yung tear gas. May sinunog pa yan. May sinunog na backhoe. Merong pinabagsak na mga yung ang tawag dito, yung mga street sign, yung may poste bago may street sign. Yung isang bus nga nabagsakan daw ng street sign. Kawawa naman yung may-ari at saka yung driver. Pati yung hotel, may hotel doon na Sogo, ibaba ang presyo ng Sogo mga kababayan. Ano ba itong mga realista? Pati Sogo pinagdiskitahan. Walang kamalay-malay mga kababayan. Pinagbabasag. Tapos maraming looter. Biglang na palabas tuloy ang nag-check-in mga kababayan. Then may mga molotov. Merong gustong mag-create ng situation ng chaos para mag-declare ng martial law. Alam na dis mga kababayan, mga makakaliwa, mga napasok yun. Hindi tayo naniniwalang-walang rebelde doon mga kababayan. Yung talagang pakbakan doon sa mga polis. Binabato ang mga polis. Kawawa na masyado. Ginulpi pa mga kababayan. O mag-justify ng military rule. Nagagalit nga kami. Minumura nga namin yung mga papalapit na mga mangnanggugulo kasi nandito kami, nakaharap kami. Nasa Moraita kami, sila naman sa recto. Susugurin yung phalanx ng babato. Sabi ko nga sa amin, hoy, mga nyo. Mga jutang nyo. Huwag nyo sasaktan ka ako yung mga pulis at yung mga pulis ay mga kakampi natin yan. Nagtatrabaho lang yan. Maximum tolerance sila. Congratulations. Congratulations nga pala. At
At yun nga, sabi ko, sabay ding ninakawan niya katulad natin. Correct. Bakit kakalaban? Anong mapapala nyo? Batuhin nyo yung mga congressman kung gusto nyo. Pero wag naman. Pero ibig sabihin, Baka trouble ka na naman yan, ha? Si Singson, mga kababayan, parang kakasuhan ng inciting to sedition. Yun ang sinisilip nila ngayon. Sabi ni Claire Castro. bakit mananakit kayo? Sabi ko, ang tunay na Pilipino, hindi nananakit ng kapwa Pilipino. Opo. Hindi mo naman true. kalaban yun eh. Correct. Yung bahay nila Zaldic ko, mga kababayan, at ang malusos, taas na ng pader. Binarakadahan, mga kababayan, ng mga takot sigurong makalusubing. Sugurin niyo yung bahay ng mga congressman kung galit talaga kayo. At hindi nyo Prepared sila, no? kaya Hindi nyo nila lang alam pulis. Kayo naman, bibigyan namin kayo ng address. Dito lang po, dito lang. Joke lang. Data privacy yun. Baka maano ka. Trouble ka na Ibig naman. sabihin, doon kayo kahit sa labas ng mga subdivision nila. Doon kayo mag-rally. Forbes Park. Binabato nyo, kapwa nyo Pilipino na ordinaryong mamamayan din katulad nating lahat mali Tsaka yung iba sa kanila hindi alam kung bakit sila nandun. Kaya Yun nga nakakaloko. Kaya nga it gives rise to the suspicion na etong mga to ay binayaran lamang para manggulo. Yeah. May interested persons na gustong magulo dito sa Sigurado tayo, mga kababayan, mga NPA ang nasa likod ng panggugulong iyan. Yan ang gusto nila Divide and conquer nga, mga kababayan, na divide na nila ang Duterte at Marcos. And then, conquer na ang gusto nila ngayon. Pilipinas. Gustong maging Nepal. Wala na, hindi naman tayo pwedeng maging Nepal. Wag sana. Although Epal maraming pwede. Epal. Maraming Epal dito. Pero Lalong-lalo na yung sa Luneta. Mga epal lang yun, mga kababayan. Dahil panagutin daw ang mga kurakot tapos give chance to Marcos. Diyos ko, Lord. Epal. Hindi Nepal. Nepal, wag. Hindi man lang mabanggit, mga kababayan, pati yung mga dilawan, mga apo ni Ninoy Aquino daw, mga kababayan, hindi man lang mabanggit ang Marcos resign. This is not a anti-Marcos rally. Indonesia, yan. Ano yan, pro-Marcos rally pa rin. Yan yung panawagan natin na wag sana. Wag ganon. Pwede naman tayong magpakita ng ating simpatiya, ng ating galit sa pamahalaan. That's true. Nang hindi nagre-resort sa violence. Pero sir, walang naglabas doon ng pera, yung sinaboy na gano'n, baka manahimik lahat yun. Meron nagsaboy ng peking pera. Parang ginawang confetti. Ay, ganon. Peking pera. Siguro parang pa-cute. Pero hindi kami yon. Kami, lehitimo lang ang namin, ang aming panawagan ay Marcos resign. Opo. Ayaw din, mga kababayan, ng mga makakaliwa at mga pink at mga dilaw na sumigaw ng Marcos resign. Dahil takot sila kay Sara. Kaya yun lang ang aming sinisigaw. Sapagkat para sa amin, from top to bottom, wala nang pag-asa Opo. At alam nyo, yung galit ng mamamayan, nararamdaman ko sa mga nakakausap ko, may kahalong frustration kasi. Opo. Kasi naman, kung kailan natutumbok na yung mga talagang mastermind. Yung mga politik. Napapangalanan na, Zaldic ko, mga kababayan, at Tambaloslos. Yan nga siguro ang hudyat, mga kababayan, ng pag-alis si Tambaloslos. Yung napangalanan ni Marcoleta sa kanyang Blue Ribbon. Yung mga congressman. Na papunta na kay resigned Speaker Martin Romualdez, yung trail, kumbaga, yung daang pinagtatahakan, hinarang nila para silang mga riot police. Grabe. Hinarang nila, pinalitan na yun na lang liderato yung Senado. One ball. Ng isang taong walang alam sa batas. Pakindat-kindat, mga kababayan. Yung kausap niya si Bryce. Bryce ba yun ang kausap niya? Hinindatan? Ano bang ibig sabihin nun? Soto, mayroon ba kayong secret, code? Senyas, mga kababayan. Soto. Lakas pa ng loob. Sabi pa niya, hindi nga, susundin ang Korte Suprema. Gusto niyang labagin. you respect my opinion as I respect yours. Pero sa usaping legal, walang opinion. Only jurisprudence. Sa usaping legal, palpa ka nga Tito Sen, di ba? Palpa ka nga doon sa sinasabi mo na pagdating sa saligang batas, hindi opinion mo ang nasusunod, Soto. Nakausap ko yung legal luminary na
Pwede daw Manggunggung i-disregard din. yung Supreme Court opinion. May hinala akong malaki si Kiko Panghilinan yung nakausap niyang yun eh. So, Matsing din. Oo, hindi gunggong mga naman kababayan. legal luminary yun eh. Legal lightweight yun eh. Pwede rin si Carpio. Ano sinasabi, abogado pa namang nakaturingan. Grabe sila. Ibig sabihin talaga, Kumakain ng alam nyo, dahon. hindi naman sa pagmamalaki, Opo. not all lawyers are created Created equal. equal. Correct. Yan. Tama. May mga lawyer na hindi nakakakita ng loob ng courtroom. Si Sereno daw mga kababayan, ano? Hindi nakakita ng courtroom. Pati yan, sina Dilima. Lately, mga kababayan, wala yan sa courtroom. Merong lawyer na kaisa-isang kasong umabot sa Supreme Court, talo pa. Pinagalitan pa. Ngipin, basta itago na lang natin sa malaking ngipin mga kababayan na para ding si Dangay. Suprema. Merong isang lawyer dahil sa pagkatalo niya, na lethal injection yung kliyente niya. Yung dilawan mga kababayan na may initial na T. TDT ata yun. Mga ganun Grabe, no? Merong lawyer. TDT, hindi, basta yung kalaban nito Pasyo mga kababayan na T ang apelyido. Dalawang beses na Yung kanyang kliyente sa Ichigaray na lethal injection. Anti-Duterte yun mga kababayan na lawyer. Lethal injection na kanyang kliyente. dispar. Unang-una sa kasaysayan ng Pilipinas. Yun yata yung mga legal lawyer luminary na na kinausap nila eh. Nasyong Kaya then yung deliberations, yung kanilang mga debate, kumbaga, kung i-archive o hindi yung articles of impeachment, ayun, naging katawa-tawa. O si Senator Tito Soto. Halatang halata naman na sumusunod siya sa speaker noon. Kinausap. No, tinawagan ako ng speaker. Sabi ko, sige. Siya ng speaker, kaya Speaker, grabe. Ilang beses nabanggit ang word speaker talaga ng one ball mga kababayan. yun ang ginawa niya. Kinausap daw siya ng presidente. Oo. Anong klaseng Senate President Tanggalin yan? kayo lahat, sabi niya. Tapos, ang sabi lang, independent body tayo, independent body. Pero kailangan natin makipag-coordinate. Bago, Ganon. eto namang pumalit kay Marcoleta, si Ping Lacson, Isa ring epal din mga kababayan. akala mo magaling, kung ano-ano namang ginagawa, kay may pasabog. Wala man lang napangalanan. Kita mo ha, ang ginagawa ng mga ulalo doon sa Ulalo. Senado. Nagtututuro si Diskaya. Ang ganda-ganda ng simulain yun eh. Sinabi itong congressman na ganito, binigyan nila, Yan ang etc. gusto natin, Si Saldico, anong ginawa? May mapanagot na kongresista mga kababayan. Nila, hindi ka namin bibigyan ng immunity. Pagkatapos, biglang papasok tong si Kiko Panghilinan, pati si Tito Soto. Ang daming inconsistencies ng affidavit mo. Correct. Bakit hindi ka nagbabanggit nung before 2022? Walang mabanggit yung tao eh. Pinipilit. Pinipilit. Yun ang Kaya nga daw mga kababayan, dahil nung panahon ni Tatay Digong, walang ganyang mga nangihingi dahil natatakot. mismong affidavit niya from 2022 up to the present, sufficient na yon para magkaroon ng kaso. Gusto nilang maghanap mga kababayan ng wala, no? Samantalang andyan nasa kanilang harapan mga kababayan itong current na nakawan ngayon. Kitang-kita na nila. Doon pa tayo sa mga Duterte mga kababayan at pupunta na daw sa Davao City next week. Paghahanap mga kababayan ng asunto sa mga proyekto ni Pulong. Ang mga tinuturo animal. niya, bakit? Ngayon pa lang sinisiraan nyo na kaisa-isang state witness na pwedeng gawing state witness, kaisa-isang tao pwedeng gawing state witness, sinisiraan nyo agad. Hindi pa na nga na-evaluate eh. Hindi naman kayo DOJ. At to be honest, Attorney Panghilinan, hindi ka naman magaling na abogado para magbigay ka ng opinion dyan. Karanasan dyan eh. Nag-litigate ka na ba ng criminal case na may state witness? Na ipasok mo na ba ang kahit sinong kliyente mo sa witness protection program? Huwag ka nang magsasalita dyan. Galing-galingan. Kasi alam naman nating lahat, kung di mo pinakasalan si Sharon Cuneta, di ka mananalo eh. Sa makatuwid ba kababayan yung unang takbo ni Kiko? Di ba hindi pa yan kilala mga kababayan? Sino ba yung matsing na Kiko o mga kababayan Pangilinan? Ang kanyang ginamit na mga kababayan parang alias Mr. Sharon Cuneta, Kiko Matsing Pangilinan.
Nakatatak mga kababayan sa mga fans ni Sharon. O sige, iboto natin ito. Saan nga ba yun ang matsing? Asawa daw ito ni Sharon Okay, sige. Para sana all ito dito sa Senado. Konsyal ka nga lang Lats kape. Sinuwerte ka lang. Ewan na natin kung swerte ba yun mga kababayan pagka manalo nila ngayon. Nila Bam. Fishy. Maganda Yan siya. lang ang Mahilig masasabi sa natin. chipmunk. Si Sharon Cuneta. Nakulitan siya siguro at pinakasalan ka. Aray ko! Hindi naman talaga naman real talk, di ba? Di ba squirrel o chipmunk? Chipmunky siguro. Bago itong pagka tinuturo ay congressman, member ng House of Representatives, na papunta na kay Zaldico at kay Martin Romualdez ang trail. Ayaw nilang maniwala. Pero pag ang tinuro ay kapwa nila senador, si Joel Villanueva at saka si Jinggoy Estrada, ba't naniniwala agad kayo? May problema tayo dyan akala ko ba magaling na pulis yung si Ping Lacson? Bias kasi Okay lang mga kababay, tuhugin nila si Jinggoy at Villanueva. Wala tayong pake. Pero, yun talagang buhaya mga kababayan na siya may control May control ng budget overall mga kababayan. Pinapatakas nila. Hindi tinatouch. Alam nyo si Ping Lacson, utang lang Kuratong balileng din ang issue niyan. naman yan. Tapos may issue din mga kababayan ng anak. Doon sa issue lang smuggling issues. Ang pagpapatuloy ng kanyang karir at ang kanyang kalayaan. Base sa mga balita Dahil tama yung kinampian niya noong 2010. Naging fugitive din yan mga kababayan. Sabit sa pagkamatay ni Dazer. Siya daw ang nasa likod. And then, nung nagpalit ng presidente, absuelto. Si Noynoy Aquino. Opo. Merong warrant yan. Di ba alam nyo naman, baka nakakalimutan nyo na may warrant yan. Mayroon pala itong mga kababayan ng utang na loob sa mga dilaw. Dahil panahon ni Noynoy na absuelto The double murder of Dacer and Corbito. Inapil niya sa Court of Appeals. Okay? Naging fugitive nga yan Eto po, baka akala nyo na absuelto si Ping Lacson. Technicality lamang po yung Hindi ibig sabihin na inosente siya dahil hindi absuelto. Kundi dismiss mga kababayan by technicality. Walang bisa ng kanyang warrant against the Dacer regarding the Dacer Corbito double murder Pwede pa ba yung buhayin? Pamilya ni Dacer, buhayin case. Technicality. Yung warrant ni Judge Telma Medina ay kinwestiyon nila sa CA. Okay? Sabi ng CA, walang probable cause, bali wala yung warrant. Kaso mo, tumawid na yung administrasyon from GMA to Noynoy Aquino. Okay. Yung Solicitor General, Office of the Solicitor General, na kahit yung mga kasong annulment na ayaw nung mag-asawa na magsama, inaapila pa hanggang Supreme Court. Ito, crime of the decade. Dacer Corbito double murder. Yes. Yung pagkatalo ng gobyerno sa Court of Appeals, hindi inapila. Si Solicitor General Cadiz po yan. Yun ang pangalan. Ayun, nakarma. Tumakbong gobernador sa probinsya nila, Olats. Lot de Leon. Valdez. Ayan, nakarma. Kaya, kami ang nag-apila na technicality kami, sabi ng Supreme Court, without the consent of the Solicitor General. Political din mga kababayan. Kaya mayroon yang talagang utang na loob sa mga dilaw mga kababayan si Lacson. Dilaw yan Hindi kami pwedeng mag-apila. Ayo. At Kagaya ni Trillanes din. Nakalaya din dahil kaya panot mga kababayan. Kaya dilaw to the bones. dahil dyan, Kaya wala na kayong maaasahan dyan mga kababayan. Ang core values niyan dilawan. sa kaso niya ni Ping Lacson, kung saan naagrabyado ang gobyerno dahil ayaw kumilos ng Solicitor General. Nag-iba ang rule. Sabi, pwede muna kami mag-apila, hihingin lang ang komento ng Solicitor General. Dahil sa kasong yan yun. Kasi maraming naluluto pag hindi maayos yung Solicitor General. Buti na lang, nung panahon ni Duterte, napakaayos ng Solicitor General.
si Joe Calida. Yeah. Pero kang kamoting kahoy ang Solicitor General, wala kang mapapala. Yan ang nangyari. Kaya, yan Grabe kay yun. Lacson ay nawala ng probable cause. Ngayon, yun, namamayagpag siya. Ang investigasyon naman niya, pagkagulo-gulo. Wala nang ginawa kundi contractor, DPWH official na low ranking pa. Yung si pangalan noon, si Hernandez. Opo. O ano ba naman yun? Deputy lamang yun di ba? Correct. Oo. Yun ang dinidikdik nila. Oo. Mayroong ill-gotten wealth yun, pero yung puro small fish, puro dilis, Mr. Lacson, ang iyong nalalambat, yung mga malalaking isda nakakalusot sa lambat mo. Ang dinamay mo lang yung mga kasamahan mo pa. Ewan ko kung bakit dinamay mo pa yung kasamahan mo. Baka may strategy kayo dyan, para ma-neutralize tong dalawang ito. Hindi ko alam. Pero puro ka computer, puro ganito. Ba't hindi ka magrekomenda? Ba't hindi mo sundin yung rekomendasyon ni Marcoleta na bigyan ng immunity? Hindi lamang ang mga diskaya, Wala akong pakialam sa mga diskaya. Yung magsusumbong. Yung iba pang nagsusumbong, natatakot tuloy. Correct. Bako pinahihirapan nyo pa. Kaya i-evaluate pa. Yung unang-una, nag-introduce pa kayo ng kapwitan. Kapwitan? Si Tito Soto at si Remulla. Kailangan daw munang ibalik yung ill-gotten wealth. I-audit pa. Kailan mo ilalagay sa witness protection? Tapos na. Paano mo Hindi naman yan state witness. Iba ang state witness, mga kababayan. Yung witness protection, hindi ibig sabihin yan mayroon ka ng immunity sa mga kaso, ganyan. Proteksyonan ka lang dahil mayroon kang sinusuka compute sa ngayon na mga pangalan. yan, o di pinatay na yon. Mga Correct. tirada niya naman kasi bago pinagsisiksikan niya yung sarili niya sa Siguro sila, mga kababayan, gusto talaga nilang magurgur dahil kakampi nila ang isusuka. pagka-ombudsman. Alam mo ba, ang kalokohang ginawa ng kasalukuyang administrasyon, na impluwensyahan nila yung Office of the Ombudsman. Yung final ni Gusto pa namang mag-ombudsman ni Mayor Boying. Baste na complaint na may docket na. Kasi ayon talaga sa prevailing rule ng ombudsman. Automatically, pag-file, docketed na, dalawa, administrative and criminal. Bakit? Sapagkat nung dati na may evaluation pa. Doon nagkakaroon ng katarantaduhan. Doon na i-influensya yung nag-evaluate. Minsan, hindi ko naman sinasabing lahat, patagalin mo yan. O outrightly, Patagalin. i-dismiss mo yan. Oo. Pero ang kaso ni Boying, pabilisin. Parang wala nang mga kababayan, due process, diretso na dismiss. Yun ang layunin noong order na yon, memorandum na yon ni dating Ombudsman Samuel Martires. Yan. Biro mo yung kay Mayor Baste, may docket na. Tinanggalan ng docket. Yun sa akin, dapat automatic na docketed yun. Ayaw, pinload. For evaluation. Di ba? Para anong layunin? Para noong 19, noong Biyernes, ma-issuehan ng clearance. Grabe. Na walang kaso si Boying Remulla. Na-issuehan na pala ng clearance ang animal. Yung MR ni Amy Marcos na dapat yon ay sumagot pa yung Makuwaranto yan, mga kababayan. Makukuwaranto yan si Boying. kabila. Hindi na pinasagot, dinismiss na agad. Obvious na obvious yung si Dante Vargas na acting OIC. Ang tawag ko ngay overacting OIC. Kasi sobra-sobra ang ginagawa niya just for the benefit. Sigurado na pala, mga kababayan, si Boying na maging ombudsman. Na-issuehan na ng clearance. Sinabangag din ang mamimili niyan, mga kababayan, dahil yung JBC. Kasama doon si mga kababayan, si Matsing. At saka si Luistro. Fit of one person, sinisira niya yung institusyon, parang yung ginawa kay Lacson. Paano? For the benefit of one person, si Ping Lacson, hindi nag-appeal ang Solicitor General, si Cadiz. Grabe. Kita mong kalokohan ng administrasyon na yan. Ngayon, ang sinasabi nga namin, the ombudsman is supposed to be independent. Yes. Ngayon, aside from the fact na si Remulla Nabigyan na ng clearance ang animal. ay politiko, walang ombudsman na Hindi naging pwede. politiko. Yung Hindi sinasabi yan nyo, independent. bakit si GMA, tao niya yung nilagay niya na ombudsman, si Merceditas Gutierrez. Oo, tao niya yon, pero hindi naging politiko yun, ever.
Yung dating ombudsman, si Samuel Martinez, galing sa Supreme Court yun. Si Conchita Carpio Morales, galing din sa korte. Yun nga, galing sa korte lang. Si Boying, mga kababayan, di ba? Politician. Hindi naman naging tao ni Aquino. Biased na biased in favor of Aquino. Biro mo sa 44 ang kaso. Namatay 44 na tao. Ang kaso mo, graft. At saka usurpation. Kaya ganyang kahalaga ang ombudsman. Aside from the fact na talagang hindi qualified, kung independence, integrity, and probity. Pagdating kay Sara, dapat masibak yan si Boying. 7 years ang mga kababayan, mas mahigit pa sa presidente. Kahit pa ibababa si Bangag, mga kababayan, andyan pa rin yan si Boying. Concern. Kasi mayroong cloud. Dapat ang congressman, ang ombudsman ay pinakamalinis na kandidato. Ito may cloud na unang-una, politiko. Yan si Boying, tatanggap yan ng katakot-takot na curses, mga kababayan. Hindi maganda mag-curse, mga kababayan, pero sa ginawa nilang pambababoy ngayon, dyan sa role sa ombudsman, para lang mailuklok sila dahil mayroong mga masasamang balak. Lahat ng kamalasan sa Pilipinas, galit puot ng tao mapupunta sa kanya. Pangalawa, cabinet ni Marcos. Pangatlo, di ba, may issue yung anak niya na nakasuhan ng drug pushing. Mary Jane, technical din. Drug trafficking o whatever. Na nagtataka yung iba, ba't na-dismiss agad? Ako, pinagtanggol ko yan na wag husgahan si Remulla. Hindi ko sinasabing may kalokohan, pero mabilis pa sa alas 5, mga kababayan. Grabe, fast track. Ngunit may mga taong nagdududa. Pag may duda na sa'yo, malabo na yan. Hindi na credible yan. At ang pinakamabigat, umpisa pa lang, hindi pa siya na-appoint na ombudsman. Obvious na ang Malacanang, ang Pangulong Marcos ay may hidden hand or not so hidden hand na pinipilit. Si Bangag ang naglagay ng OIC, mga kababayan, na mayroon talagang in charge, mga kababayan. Sinibak nila. Napilitan, mga kababayan, na mag-resign dahil ginigipit. Pinipuwersa, binabraso na siya ay maging ombudsman. Nasaan ang independence mo? Kung utang mo yung iyong pagiging ombudsman sa isang presidente na ginawa ang lahat para ikaw ay maging ombudsman. Pati si Cayetano, mga kababayan, na isa sa mga mamimili, pinalitan ni Matsing. Kiko Pangilinan na ang mamimili. Fraternity brother ni Boying Ying. Saan ang independence niyan? Kaya tutol tayo kay Remulla. Ang dami pa niyang kaso. Hindi, may wala na nga. Tinanggal na nga, miraculously. Alam mo, miraculously. Yung mga kaso, yung mga MR na yan, may tinatawag yung aging. Walang walang due process yung pagka-dismiss nun, mga kababayan, Fast track. First come, first in, first out. Huwag mong sabihin, meron na kaso na mas matagal pa yung MR kesa roon kay Amy Marcos. Hindi nyo pa dinidesisyonan yung bagong MR in a few days, dinesisyonan ninyo. Obvious na obvious So, pag si Remulla ang na-appoint dyan, sinasabi ko sa inyo, wala na kasi ang huling sumbungan ng taong bayan. Kung hindi sila makapagsumbong, dahil ang Bangag Pilipinas, kanilang isusumbong ay may kapangyarihan, malakas ang impluensya, malataas ang katungkulan. Senador, congressman, gobernador, at natatakot sila sa korte, sa regular courts kasi baka ma-influensyahan. Andyan ang ombudsman na dapat independent kasi 7 years ang term. Sumbungan talaga. Sumbungan ng bayan. Ilalagay mo sumbungan ng bayan. Obvious na obvious, kaalyado ng Malacanang. Di pagtatakpan niya lahat ng mga kaalyado ng Malacanang na ituturo. Useless na ngayon mag-whistleblower. Yun ang problema dyan kay Remulla. Okay. At sa notang yan, mga kasama. At sa notang yan, anong masasabi?